Puro no read no write ang lahat ng nabiktima nito katulad ng kanyang ama kaya talagang malakas ang laban nila. Ayun, awa ng Diyos, natakot ito at kusa na ibinigay sa kanila ang original na titulo ng lupa na may pirma ng kanyang itay. Nagkaroon pa ng pirmahan na nagpapatunay na ibinabalik na nito ang lupa. Mahirap na magtiwala muli dito, kaya naman lubos na naging kasiyahan ng kanyang itay. Kahit nga hindi pa nito kaya ay nag-aya na itong magtungo sila sa bukid para daw makita ang mga pananim nito. Isang umaga may tila nais siyang kainin na hindi naman niya masabi kung ano. Nangangasim ng masyado ang kanyang sikmura. Maya-maya ay nakaramdam na siya ng matinding pagkainis. Naiinis siya sa kanyang sarili. May nais siyang kainin tapos hindi naman niya alam kung ano. Ang ginawa niya, nag-scroll siya sa kanyang phone. May cellphone na rin kasi siyang touchscreen. Si James ang nagbigay noon sa kanya para daw may libangan siya at kapag gusto nitong tumawag, masasagot agad niya. Sa dikipad kasi niya, may problema na ang sounds, kaya tanging vibrate na lamang inilalagay niya imbis na ringtone. Nag-dial siya sa kanyang messenger. Nais niyang tawagan si James. Gusto na kasi niyang umiyak dahil may gusto siya pero hindi naman niya alam. Oh, mahal ko, bakit ka napatawag? May problema ba? Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong nito. Naka-video call kaya naman nakikita siya nito. Kasi naman, may gusto kong kainin tapos hindi ko alam kung ano. Sumbong niya dito na tila bata. Hindi na niya napigilan ng pag-iyak. Ha? Bakit hindi mo naman malaman, mahal ko? Pwede ba naman iyon? Shh! Tana, baka mapano ka pa niyan eh. Wikang muli nito. Halata ang pag-aalala sa mukha. Hindi ko nga alam eh. Nakakainis naman kasi. Pasik na wika niya dito. Hindi rin niya alam ang dahilan kung bakit uminit agad ang kanyang ulo. Shh! Sorry na mahal. Hintayin mo ako dyan. Pupuntahan kita. Basta huwag ka na umiyak at huwag na uminit ang ulo ha. Baka mapano kayo ni baby. Mahinahong wikang muli nito. Sige. Bilisan mo lang ha. Malambing na ang boss na sabi niya dito pero naluluha pa rin. Pagkuway pinatay niya ang tawag. Samantala sa opisina ni James. Naku, Senyorito James. Sa tingin ko ay dahil yan sa paglilihi ni Rio. Kailangan niya makain ng nais ng baby niyo para hindi yun makaapekto sa baby. Pagsilang. Tingnan niyo po ako. Itong malaking balat kong pula sa may leeg. Ang sabi ng aking inay dahil daw po iyan sa hindi niya nakain ang gusto niya. Na pork longganisa. Wika ni Robert na pinakita sa kanya ang malaking balat nitong pula sa may leeg. Ha? Paano yan Robert? Hindi daw niya alam ang gusto niyang kainin. Basta gusto lang niyang kumain. Nag-aalalang wika niya dito. Naku, mahirap po yan, senyorito. Try niyo po kayang bilhan ng mangga na may alamang. Baka yun ang gusto niyang kainin. Suwestyon naman ito. Naku, mabuti pa nga. Sige, maiwan na kita dito, Robert. Ikaw na bahala, ha? Paalam niya at saka nagmamadali lumabas ng kanyang opisina. Nagtungo siya sa palengke para bumili ng mangga. Kaya lang naisip niya, paano kapag ayaw noon ni Rio? Baka mas umiyak ito at baka maapektuhan pa si Bibi. Kaya minabuti niyang bilhin lahat ng klase ng prutas na nasa kanyang harapan. Hindi lang yata 10 uri ng prutas iyon kaya naman sakaing na talaga inilagay ng tindera ang kanyang pinamili. Matapos magbayad ay nagtungo na siya sa bahay ni Rio. Binili mo lahat ng ito, mahal? Gulat na tanong nito. Oo, mahal. Hindi mo kasi masabi kung anong gusto mo eh. Kaya ayan, para sigurado tayo. Nakangiting wika nito. Naku, pasaway ka talaga kahit kailan. Ang mahal ng mga ito. Hindi lang naman 1 piraso ng bawat uri ng prutas ang binili mo. Tigi 1 kilo pa. Diyos ko, kaloka ka talaga, James. Inis na wika nito sa kanya. Mahal naman eh. Kakamot-kamot na wika niya. Ibalik mong lahat ng iyan ngayon din. Galit na sabi nito. Pero mahal naman eh. Pamigay na lang natin sa mga kapitbahay mo kung ayaw mo. O kaya naman kina Itay at kina Bro. Nakakaya kasi. Please naman oh. Pakiusap niya. Kahit naman siguro sino may hiyang ibalik ang prutas na pinamili niya. Sobrang saya pa naman ng tindera kanina tapos biglang ibabalik lang niya. Kasi naman mahal eh. Ang mahal na mga yan tapos wala naman dyan ang gusto ko. Sambakol ang mukhang wika nito. Okay, ganito na lang ha. Balik na lamang tayo sa bayan tapos libutin natin ang buong palengke para makita mo yung nais mong kainin. Ayaw niya dito. Sige, magbibihis lang ako. Wika nito at saka nagtungo na sa kwarto nito para magbihis. Pagbalik nito, magkahawak kamay na silang nagtungo sa kotse. Ngunit nasa may tapat na sila na isang kapitbahay ng mga ito nang mapatigil ito sa paglakad. Nakangiti itong nakatingin sa puno ng pinyang may bubot na bunga. Mahal,
Alam ko na ang gusto kong kainin. Ayun oh, yung pinyang bubot. Parang ang sarap niyang kagatin. Bilis, hingin mo kay Ate Lumen. Palitan na lamang natin ng malaking pinyang binili mo. Nakangiting wika nito. Sige mahal, hintayin mo lamang ako. Wika niya dito. Nawiwerduhan lamang siya sa nagustuhan nito. Iniisip niya kung ano kaya ang lasa ng pinyang bubot. Pagkuway kumalas na sa pagkakahawak sa kamay nito. Mabait naman ang may edad ng babaeng may-ari ng pinya. Ibinigay agad sa kanya nang malamang pinaglilinhan ni Rio. Ayaw pa nga sanang tanggapin ang ipapalit niyang pinya pero kahit na anong tanggi nito ay dadalhin niya pa rin ang pinya dito mamaya kapag nakauwi na sila. Halika na mahal para makain mo na ito. Aya niya. Pagdating nila sa bahay, binalatan na agad niya ang pinya. Hihiwain na sana niya ng ganap na mabalatan ngunit pinigilan siya ni Rio. At saka kinuha sa kanya ang pinyang bubot at saka nilantakan na nito. Sarap na sarap ito sa pagmuya sa pinya. Napapalunok na siya dahil nalalaway siya sa paraan ng pagkain nito. Isinasawsaw lamang nito sa asin iyon. Nangangalahati na ito nang iabot sa kanya ang pinya. Mahal, kainin mo. Sabi nito. Ha? No thanks mahal. Ubusin mo na yan. Busog pa naman ako. Nakangwi niyang tanggi dito. Sa tanong buhay niya, never pa siyang kumain ng tira ng kung sino at lalong-lalo namang yung bubot na pinya. Ngunit napansin niyang naging sambakol na naman ang mukha nito habang nakatingin sa kanya at maya-maya lamang ay naluluha na ito. Akin na mahal. Naku, mukhang masarap nga. Wika niya saka kinuha ang pinyang bubot sa kamay nito at nilantakan iyon. Hindi maipinta ang mukha niya. Hindi kasi niya maipaliwanag ang lasa. Naduduwal na siya pero pinipigilan lamang niya. Nasiyahan naman siya na makitang nakangiti na ulit ang kanyang mahal. Animoy sayang-saya habang pinapanood siyang kumakain. Naku, ang dami pala talagang kakaibang gawain ng mga kababaihang buntis kapag naglilihi. Kung hindi lang talaga niya mahal si Rio, never siyang kakain ng bubot na pinya. Excited na si Rihanna habang naghihintay kay James. Lalabas sa bahay, papasok sa loob hanggang sa mapagod na siya kaya naupo na lamang sa may mahabang upuang kawayan na ginawa ng kanyang kuya noong isang araw. Dala-dala kasi ni James ang kanyang wedding gown. Super excited siyang makita iyon kaya lang kabilin-bili na ng kanyang mga tiyahin na wag daw niyang isusukat iyon dahil masama daw. Baka hindi matuloy ang kasal. Isa pa, may bubod siyang mangga dito. Gusto niyang makasalo na ito sa pagkain. Simula na makaramdam na siya ng paglilihi, dito na muna tumutuloy si James sa kanilang bahay. Lahat kasi ng kanyang kakainin, kailangang uubusin nito ang kanyang tira. Sobrang sama ng kanyang loob kapag hindi ito nakakasabay sa pagkain, lalo na noong one time na dinaya siya nito. Ang sabi, kinain na nito yung tira niyang bubot na bayabas pero nalingat lang pala siya. Tapos tinapon nito ng mabilisan sa labas. Umiyak siya maghapon ng time na iyon kaya ngayon sa tuwing binibigay niya ang kanyang tira dito, magana na nitong nilalantakan iyon sa harap niya. Natakot kasi itong maulit muli ang maghapon niyang hindi pagpansin dito at pag-iyak. Ewan ba niya, alam niyang nahihirapan na si James pero kahit ganoon, sinasakyan pa rin ito ang mga trip niya. Wish niya nga sana sa pangatlong buwan ay hindi na ganito kalala kasi kawawa ng masyado ang kanyang mahal. Lalo pat hindi naman ito natutulog sa kwarto. Bumili lamang ito ng sofa bed dahil sa sala ito pinapatulog ng kanyang itay. Bantay sarado pati ito. One time nga nahuli ito ng kanyang itay na papasok sana sa kanyang kwarto. Ayun na pagsabihan at nabatukan pa ito. Konting kilos lang kasi mabilis na nagigising ang kanyang itay. Pinagtawanan pa nga niya ito dahil natawag na naman ito ng kanyang itay na damuho. Kaya naman minsan nagmamaktol na ito sa kanya. Sana pala daw kahit 1 week lang na preparation ng kanilang kasal. Para naman maging asawa na agad siya nito at para naman daw may kalayaan na itong makasiping siya. Gusto daw kasi nitong matulog na magkatabi sila at gigising ng sabay. Siyempre, may nais pa itong gawin. Yun ay ang maangkin siya kaya naman atat na atat itong makasal na sila. May eksaktong petsa naman na ang kanilang kasal. 1 week na lang at ikakasal na sila. Napakasayang isipin na akalain ba niya ang kanyang masungit na boss ay kanya palang magiging asawa. Ang lalaking animoy may regla palagi dahil sa kasungitan, ngayon ay magiging kabiyak na niya.
Maya-maya lamang ay dumating na si James at nakangiting lumapit sa kanya. Dala-dala ang malaki at malapad na kahon. Yun na marahil ang kanyang wedding gown. Ang nais sana noon ng side ni James ay ganapin ang reception sa isang kilalang hotel sa bayan o kaya daw ay sa Hacienda del Carmen. Ngunit mismong si James at Don Enrile na nagpa siya na sa malawak na plaza sa kanilang barangay na lang gaganapin ang reception. Saka gusto niya talagang sa kanilang lugar na lang para naman masaksihan ng kanyang mahal na mga kabarangay ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Pero ang simbahang pakakasalan sa kanila ay ang malaking simbahan sa kanilang bayan. Wala naman po problemahin sa sasakyan dahil marami namang jeep at van na pwedeng gamitin. Oh, bakit nasa labas ka, mahal? Wika ni James sabay halik sa kanyang noo. Saka hinaplos nito ng marahan ang kanyang tiyan sabay sabing, "Nandito na ang papa mo, anak ko." Masayang sabi nito sabay halik sa kanyang tiyan. Napangiti naman siya nang maramdaman ng bahagyang pagpitik ng kung ano sa kanyang tiyan. Iniisip niya na baka si baby iyon. Nasiyahan nang marinig ang boss ng tatay nito. Naku, mukhang happy ang baby natin dahil nandito na ang kanyang papa. Nakangiti niyang wika. Ah, really? Sumipa ba si baby? Excited na tanong nito sabay lapat ng tenga sa tiyan niya. Sira, may pumintig lang, hindi sumipa. 2 months pa lang siya kaya hindi pa sasipa yan. Natatawang wika niya. Ah, ganun ba? Kakamot-kamot sa ulong wika nito. Opo, tara na sa loob. Gusto ko na makita ang wedding gown ko. Aya niya dito at saka pumasok na sila. Oh, may mga bubot ka na naman na mangga, mahal. Kakainin ba natin ito? Tanong nito nang makita ang bubot na mangga sa mesa. Uminom kasi ito ng tubig. Opo, nahugasan ko na yan kaya kakainin na lang. Sagot niya dito. Siya naman ay umupo sa sahig at excited na para buksan ang kahon na pinaglalagyan ng kanyang wedding gown. Wait, ako na magbubukas, mahal. Wika nito saka mabilis na lumapit sa kanya. Ito na nga nagbukas. Oh, OMG, mahal. Ang ganda. Bulalas niya na makita ang kanyang wedding gown. Nakita lamang niya ito sa sketch sa laptop ng kanyang mahal noong pinapili siya ng design. Isang sikat na designer daw sa Manila ang may gawa noon. Ito ang pinili niya kasi talagang nagandahan siya. Ngunit mas magagandahan pa pala siya sa personal dahil ngayon nakahawakan na niya ito at nakikita iyon. Napakagandang wedding gown na kapag isunuot niya ay siguradong magmumukha siyang prinsesa. Napakaganda ng design, halatang hindi basta-bastang tao ang gumawa noon. Lace ang manggas nitong mahaba at labas ang kanyang balikat kapag isinuot iyon. Tapos medyo sexy kasi ang haba ng hiwa noon pababa sa kanyang dibdib. Kaya siguradong lalabas ang konting bahagi ng kanyang dibdib. Napakaganda rin ang kalidad ng telang ginamit. Halatang mamahalin talaga ito. Napakaganda nga, mahal, pero mas titingkad ang ganda ng wedding gown na iyan kapag isinuot mo na. Nakangiting wika nito sa kanya. Mahal, hindi ko ba talaga pwedeng isukat na ang gown? Parang hindi ko na mahihintay pa ang ating kasal eh. Gusto ko na siyang isukat. Naku, mahal, bawal. Mas mabuti pa itago na ulit natin iyan dito sa kahon niya. Tsaka huwag ka na makulit, ha? Basta ang sabi ni Tia, bawal na bawal mo yang isukat. Mag-promise ka sa akin na hindi mo isusukat. Sumunod na lang tayo, mahal ko, ha? Wala naman masamang sumunod tayo eh. Ilang araw na lang naman ikakasal na tayo. Ayoko kasi magkaroon ng problema tayo. Seryosong wika nito at saka inayos na ang wedding gown sa kahon nito. Opo, sorry na, hindi na po. Nakangiti niyang wika dito at saka mabilis na kinintala nito ng halik sa labi. Promise, ha? Ako nga kahit miss na kita pero nagtitis ako kasi sabi ni Itay. Kaya ikaw din, ha? Mag-promise ka. Pakiusap nito sa kanya. Promise, don't worry, mahal. Para safe, doon lang natin ilagay iyan sa kwarto ni Itay. Nakangiting wika niya. Okay, mas mabuti pa nga. Lika, kain na tayo ng mangga mo. Alam ko kasing kanina mo pa ako hinihintay para makain iyan. Wika nito sabay tayo at kinuha na ang mga manggang hilaw na nasa plato. Doon tayo sa may ilalim na mangga kumain, mahal. Medyo may kainitan kasi. Mabuti doon at presko. Wika niya. Sure, kahit saan mo gusto, mahal. Nakangiti nitong sabi at saka inalalayan na siya sa pagtayo at nagtungo na sila sa labas.
May nakapalibot na malapad na kahoy sa malaking puno ng mangga. Ipinako iyon doon at yun ang nagsilbing lamesa tapos may upuan din na nakapalibot doon na yari naman sa kawayan. Doon sila madalas na tumambay ng kanyang mahal lalo na kapag medyo may kainitan ang panahon. Binalatan na nito ang bubot na mangga at nagsimula na siyang kumain. Hindi kasi ito pwedeng makisalo sa kanya hanggat hindi pa siya tapos kumain. Kailangan tira lamang niya ang kakainin nito. Ang weird nga pero wala siyang magagawa. Maya-maya ay lumapit sa kanila ang isang kasambahay ni na James. Babae iyon na may edad na. Medyo bata lamang ng konti sa kanyang itay ito. Ito ang itinalaga nito sa kanilang bahay para gumawa ng gawaing bahay. Nahihiya nga siya pero hindi talaga siya nito pinapagawa ng gawaing bahay. Tao po! Tao po! Narinig nilang tawag ng isang ginang. Medyo malayo sila sa may gate na kawayan ng kanilang bahay kaya tumayo sila ni James para harapin ang kanilang bisita. Sino po sila? Tanong niya. Isang may edad na babae ang nasa kanilang harapan ngunit maayos itong manamit at halatang alaga ang sarili dahil nakapostura ito. Halatang may kaya ito pero batid niyang hindi nalalayo ang edad nito sa kanyang ama. Iha, nandyan ba si Rolly? Tanong nito. Wala po. Sino po sila? Tanong niya dito. Nasa center kasi ang kanyang itay kasama ang kanyang kuya Joel dahil nagpapakuha ito ng blood pressure. Nilingon niya si James at nagulat siya sa itsura nito. Matiim na nakatingin lamang ito sa babae at mababanaag ang galit nito sa mga mata. Ano pang kailangan niyo dito? Bakit kayo bumalik? Galit na tanong dito ni James na ikinakunot ng noon niya. Gusto ko lamang makausap si Rolly, iho. Ikaw ba si Joel? At siya bang yung kapatid na si Rihanna? Nag-aalang ang tanong nito. Lalo naman tumindi ang galit na nababanaag ni Rihanna sa mata ng kanyang mahal. Napatiimbagang ito at naikuyom din ang kamao. Humalakhak ito ng ubod ng pait at saka pauyam na tumingin ulit dito. Hindi niyo na ba ako nakikilala, Mommy? Ako to, si James. Mariing wika nito na ikinagulat ng babae. Ha? Mommy? Ibig sabihin siya ang tunay kong ina? Bulalas naman niya. Amiro, anak? Nauutal na wika nito. Inalis na rin ito ang suot na sunglass. Huwag niyo ako matawag-tawag na anak dahil wala kayong kwentang ina. Galit na sigaw ni James. Diyos ko, James, anak. Patawarin mo sana ako sa lahat ng kasalanan ko sa inyo ng papa mo. Umiiyak na hingim pa umanhin ito. Patawarin? Ganun lang ba talaga kadali iyon sa inyo? Hindi niyo alam ang paghihirap ko noon, Mama. Asik dito ni James. Paulit-ulit lamang itong umiiyak. May ilan ang nakapansin sa kanilang kapitbahay dahil sa malakas na boses ni James. Kaya kahit siya'y umiiyak na rin, inaya niya ang dalawa na pumasok sa loob ng bahay. James, kung nais may luluhod ako sa harap mo, mapatawad mo lamang ako, anak. Hindi mo alam kung gaano kita noon na-miss, anak. Kaya lang hindi ko na talaga kaya pang makisama sa ama mo. Hindi ko siya mahal, anak. Kaya lang naman ako nakisama sa kanya noon dahil mayaman siya pero hindi ko nakuha ang kaligayahan at katahimikan sa kanya, lalo na nang malaman ko ang totoong kalagayan niya. Umiiyak na paliwanag nito. James, mahal, please. Patawarin mo na ang inay. Alam ko kung gaano kalaki naging kasalanan niya pero baka itinadhana ng Diyos na mangyari para magkakilala tayo. Kasi kung hindi nangyari ang bagay na iyon, wala ako. Wala din sana sa kuya. Kaya please, patawarin mo na siya. Kasi ako kahit hindi siya humingi ng tawad, noon pa lang time na ipinagtapat sa akin ni Itay ang lahat, pinatawad ko na siya. Dahil kahit naman bali-balik na rin natin ang mundo, siya pa rin ang nanay ko. Nawalan na ako ng isang ina kaya hindi ko na mapapahintulutang mawalan ulit ng isang ina. Mahabang pakiusap niya kay James. Inay? Tinawag mo akong inay? Rihanna, ikaw ba yan? Karalgal ang boses na tanong nito. Ako nga po. Inay. Umiiyak na sagot niya dito. Diyos ko. Salamat po't nakaharap ko ng dalawa kong mga anak. Bulalas nito saka tumayo na sa kinaupan at niyakap silang dalawa ni James.
Umiwas ang kanyang mahal pero iniyakap niya isang kamay dito kaya hindi ito nakalayo. Kaya parang tatlo na siyang magkayakap. Mahal, kung gano'n lamang kadali sa'yo lahat sa akin hindi. Alam mo naman kung gaano kalaki naging perwisyo sa akin ang pag-iwan niya sa amin ni Papa, di ba? Mariing wika nito sa kanya pero nakita niya nagbabantang pumatak na luha nito sa mga mata. Alam niyang mahal pa rin ito ang ina, kahit ba hindi naman ito ang tunay nitong ina. Anak, patawarin mo na ang mama ha? Mahal na mahal kita at mahal na mahal ko din kayo ng kuya mo, Rihanna. Patawad ko naging mahina ako. Mahal ko ang inyong ama ngunit dahil nasanay ako sa karangyaan na ibinigay sa akin, Enrile. Hindi ko kinayang buhay na kayang ibigay sa akin ang iyong itay, Rihanna. Kaya naman nagawa ko kayong iwan dahil doon. Alam ko napakasama akong tao pero sana'y mapatawad niyo ako. Umiiyak na wika nito at saka biglang lumuhod sa kanilang harapan. Ngunit naging maagap siya. Pinilit niya itong tinayo. Inay, tumayo na po kayo dyan. Okay na po. Napatawad na po namin kayo. Di ba, mahal? Alam ko sa kabila ng galit na nararamdaman mo sa kanya, nananatili pa rin ang pagmamahal mo sa kanya, di ba? Please, huwag ka na magmatigas pa. Buksan mong muli ang puso mo sa kanya. Pakiusap niya sa kanyang mahal. Bakit kayo nagpunta pa rito? Tanong ni James pero halatang lumambot na ito. Nabalitaan ko kasi na magpapakasal na ang bunso ko. Pero hindi ko inaasahan na sa panganay ko pala siya ikakasal. Naiiyak na wika nito. Hindi po kami magkapatid, inay. Ipinagtapat na po sa amin ni tatang. Ibig ko pong sabihin ni Don Enrile. Wika niya dito. Alam mo na ang lahat, anak? Tanong naman ito kay James. Alam ko na po ang buong katotohanan. Kaya nga po magpapakasal na kami ni Rihanna. Sagot nito na pilit na kinokontrol ang garalgal na boses pero halata pa rin naman. Patawarin mo ako, anak. Pero huwag mo sanang iisipin na hindi kita minahal na parang tunay kong anak. Mahal na mahal kita, anak ko. Ayaw ka lang sa akin ibigay noon ng iyong papa kaya naiwan kita. Patawad, anak. Hingim pa umanhin ulit nito. Napabuntong hininga na lamang si James. Ano pa nga bang magagawa ko, mama? Kundi ang patawarin ka, alang-alang na lang kay Rihanna. At least, kompleto ang kanyang magulang sa mahalagang araw namin. Wika ni James na ikinangiti niya. Umiyak naman ulit ang kanyang inay at saka mahigpit na niyakap si James habang paulit-ulit na sinasabi ang katagang salamat. Rihanna, nandito na kami ni Itay. Narinig niyang wika ng kanyang kuya Joel. Pumasok ang mga ito at napatulala ang kanyang itay nang makita ang kanyang inay. Maging ang kanyang kuya Joel ay naguluhan. Felisa? Gulat na tanong ng kanyang itay. Ako nga, Rolly. Patawarin mo ako. Umiiyak na hingim patawad nito sa kanyang itay. Anong kalokohan na naisip mo at matapos ang mahabang panahon ay bumalik ka dito? Galit na tanong ng kanyang itay. Patawarin mo ako, Rolly. Nagpunta ako dito dahil gusto kong humingi ng tawad sa iyo at sa mga anak natin. Maging kay James at kay Enrile. Saka nabalitaan ko rin ay kakasal ng bunso natin kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpakita sa inyo. Ngayon ko lang natuklasan na ang mahal kong anak na si James ay ang mapapangasawa ng unika iha ko. Please, hayaan mo sana akong manatili dito hanggang sabay kasal lamang ang ating mga anak. Ayoko nang matulad noon sa kasal ni Joel. Nandun ako pero nakatanaw lamang ako sa malayo. Mahabang pakiusap ito habang nagsasalita. Nandun ka, inay? Galal-galang boses na tanong ng kanyang kuya Joel dito. Oo, anak ko. Patawad kung hindi ako nakalapit sa inyo noon. Takot pa ako nung harapin kayo eh. Natatakot ako ipagtabuyan nyo. Umiiyak na wikang muli nito. Agad na lumapit dito ang kanyang kuya Joel at mahigpit itong niyakap habang umiiyak. Naluhan na rin ang kanyang itay habang nakatingin sa mga ito at syempre ganun din sila ni James. Mga anak, patawarin niyo sana ako ha. Hindi ako naging mabuting ina sa inyo pero ngayong nagkaroon na ako ng lakas na loob, hindi ko na kayo pababayaan. Oo, muli akong lalayo pero this time, anytime pwede niyo ako makontak at syempre sana kapag ako naman ang kumontak sa inyo. Gusto ko sana kausapin niyo rin ako ha. James, nais ko sanang humingi din ng kapatawaran sa iyong ama.
Maaari mo ba akong samahan sa kanya? Wika nito. Yes, Mama. Kahit ngayon po'y sasamahan ko kayo kay Papa para mapanatag na rin po ang loob niya. Hindi yung palagi na lang itong nalulungkot kapag naalala niya kayo. Wika naman ni James. Salamat, anak ko. Pasasalamat nito. Mabuti pa'y magsikain na muna tayo bago kayo tumuloy dyan sa lakad ninyo. Wika naman ang kanyang itay. Tumalima naman ang kasambahay na si Aling Nana nang marinig ang sinabi ng kanyang itay. Nakita kasi niya ito sa may kusina, nakatunghay lamang sa kanila. Ilang sandali lamang at magkakaharap na sila sa hapagkainan. Kasabay din nila si Aling Nana. Kung kina James bawal na makasabay sa hapagkainan ng katulong, dito sa kanilang bahay pwede. Ang kanyang itay pa nga ang unang umaaya dito. Bagamat simpleng ginataang langka at piniritong isda lamang ang kanilang ulam ay naging magana ang lahat kumain. Maging si James ay nasanay na rin sa kapayakan ng kanilang pamumuhay. Hindi niya kasi ito pinapabili sa bayan ng mga mamahaling karne. Tama na yung gulay at isda sa kanila, lalo pa at may sakit pa ang kanyang itay. Bawal ang matatabang pagkain. Maging ang kanyang inay ay magana rin kumakain. Nilantakan nito ang ginataang langka na siguro inamis nito dahil halos hindi na ito nagkakakanin. Walang pagsidla ng kaligayahan sa kanyang puso ng time na iyon. Akalain ba niyang muling mabubuo ang kanyang pamilya at ngayon ay sabay-sabay na silang kumakain. Bonus pa nakasabay nila ang kanyang mahal. Inay, babalik na po ba kayo ng tuluyan sa amin? Tanong ng kanyang kuya habang kumakain. Hindi anak ko. Gusto ko lamang talagang maka-attend sa kasal ni Bunso. May kinakasama ko doon mga anak. Patawad kung hindi ko nasabi agad sa inyo. Hingim pa umanhin na naman ito. Okay lang po iyon, inay. Naintindihan naman po namin iyon ni kuya. Hindi ba kuya? Oo naman. Siyempre po inay. Nag-try lang naman ako kung may pag-asa pa kayo ni itay. Nakangiting wika ni Joel. Naku, ang dami mong kalokohan, Joel. Mabuti pa'y kumain ka na at hindi yung kung ano-anong tinatanong ninyo sa inay nyo. Saway naman ang kanyang itay. Matapos nilang magpahulaw ay nagtungo na sila sa asyenda para magkaharap na si Tatang at ang kanyang inay. Felisa? Ikaw ba yan? Nabubulol na tanong ni Tatang nang makita nito ang dating asawa. Ako nga, Enrile. Kamusta ka na? Nailang na tanong ng kanyang inay. Okay lang ako. Okay lang kami ng anak mo. Sagot naman ni Don Enrile. Nandito ako para humingi ng kapatawaran sa kasalanang nagawa ko noon sa'yo, Enrile. Sana'y mapatawad mo ako sa napakalaking kasalanan ko sa'yo. Gusto ko lamang na makahinga na ng maluwag. Lalo na ngayong nalaman ko ang aking anak na si Rihanna at ang anak natin na si James ay ikakasal na. Gusto ko na nasa tabi nila akong pareho sa mahalagang araw ng kanilang buhay. Sana'y pumayag ka, Enrile. At sana'y mapatawad mo na ako. Mahabang pahayag ng kanyang inay. Naluluha na rin ito pero si Don Enrile ay seryoso lamang ang muka. Napatawad na kita noon pa, Felisa. Diyos nga marunong magpatawad, ako pa kaya nahamak na tao lamang. At alam ko rin naman na may pagkakamali din ako noon kaya huwag ka na mag-alala. Pwede ka magstay dito sa asyenda hanggat kailan mo gustuhin. Nakangiti na wika ni Don Enrile. Umaliwalas na rin ang mukha nito, tanda na talagang nagpatawad na ito. Salamat, Enrile. Kahit na kailan ay napakabuti mo talaga. Patawad ulit. Nakangiti ng wika ng kanyang inay. Nagkatingin na naman sila ni James at kapwa nakangiti. Nakakataba ng puso na nagkapatawaran na silang lahat. Kapag talaga matuto ang isang tao na magpakumbaba, kahit pa anong laki ng kasalanan nitong nagawa ay mapapatawad pa rin dahil na rin siguro sa nananatili ang kanilang pagmamahal para dito. Matapos mag-usap ang mga ito, minabuti nilang magtungo sila ni James sa silid nito at doon masayang pinagsaluhan ng paulit-ulit ang ligayang hatid ng kanilang pagmamahalan. Wala na talaga siyang mahihiling pa dahil kumpleto na ang lahat ng kulang sa kanya. Isang ina, ang kanyang ama na tuluyang gumaling na, ang mapagmahal niyang soon-to-be father-in-law na si Tatang at ang kanyang pinakamamahal na si James at syempre ang kanilang pinakamamahal na baby sa sinapupunan. Maraming salamat po, mahal na ama. Taimtim na pasasalamat niya sa Panginoon at saka mas lalong isiniksik ang kanyang ulo sa dibdib ni James. Araw ng kasal. Aba kuya, bakit tili at akabado ka dyan?
Panay ang tingin mo sa relos mo at pati pawis mo'y butil-butil na oh. Puna kay James ni Brent. Haba, dude. Huwag mo sabihin kinakabahan ka na baka hindi ka si puti ni Rihanna. Imposible iyon. Mahal na mahal ka roon at syempre buntis na iyon. Wika naman ni Carlo. Si Brent ang kanilang best man at dahil wala naman pwedeng maging bridesmaid na kamag-anak ni Rio ay si Paang na lamang ang ginawa nilang bridesmaid. Saka iyon din naman ang request ni Brent sa kanila. Kinunsan siya pa nga sila nito, kunwari at ipinaalala sa kanila na may kasalanan sila dito. 10 minutes na lang kasi dude, magsisimula na ang seremonya, kaya medyo nag-aalala na akong talaga. Wika niya na balisa na. Saglit tatawagan ko lang si Rio. Wika naman ni Brent at ilang sandali din ito nag-try na kontakin ito pero wala pa rin. Nagre-ring naman kuya pero walang sumasagot. Wika ni Brent. Mas lalo siyang kinabahan. Kanina pa rin siya tumatawag dito pero walang sumasagot. Marami na sila mga bisitang nagsidatingan. Maging mga kabarangay nga ni Rihanna ay nasa simbahan na rin. Ito na lamang talaga ang wala, pati na ang buong pamilya nito. Samantala, Itay, masakit pa rin po ba ang tiyan mo? Nag-aalalang tanong niya sa ama. Paalis na lamang sila ay bigla itong nakaramdam ng sama ng tiyan. Naku, pasensya na anak ko. Dahil siguro ito sa matinding kaba kaya biglang nag-aalburuto itong tiyan ko. Baka malit na tayo anak. Iwan niyo na lang siguro ako anak. Kesa naman hindi matuloy ang kasal mo. Wika ng kanyang itay. Itay naman eh. Pwede ba naman po yun? Pinakamahalagang araw ito ng bunso niyo tapos wala po kayo. Naluluhan niyang wika sa ama.